kalakalan at hindi politika ang tone down ng pagbisita ni Pangulong Duterte sa bansang Russia. Interesado ang Pilipinas sa pagbili ng mga armas. Ang Russia naman gusto raw ng ating mga produkto gaya ng saging at nyug. Mula sa Moscow, nakatutok live si Joseph Morong. Joseph. May senyales daw na nagbabagong polisiya natin sa Foreign Affairs ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Moscow, Russia, pero kalakalan at hindi politika ang mas magiging pakinabang ng dalawang bansa. Military honors ang sumalubong kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdating niya dito sa Moscow, Russia kagabi. Nandito ang Pangulo para sa 4 na araw na official visit sa personal na imbitasyon ni Russian President Vladimir Putin. Kasama ang kanyang common law wife na si Hanelita Vansena, anak na si Kitty at presidential son na si Baste Duterte. Sa kanyang pagbisita sa Russia ayon kay Philippine Ambassador Carlos Sureta, makikita ng Pangulo na tinitingala siya ng mga Russians. It's not the kind of coverage you would see in New York or in Western Europe. It's a coverage that shows great admiration, great desire to develop relations. Russians in general admire strong leadership. Sabi pa ni Sureta, senyales ng pagbisita ng Pangulo sa Russia ng pagpapalawig ng relasyon natin sa ibang bansa. Nasakto naman dahil nagpapalakas din ng Russia sa Southeast Asia. Sa tingin ko, it's been a long time. There are a lot of benefits in having a good relationship with a large country and a powerful country like Russia. Our neighbors in ASEAN all have wonderful relations with Russia. They also have good relations with the other countries. I think that's the kind of independent foreign policy we're trying to achieve. Less dependence on our needs or our policies on a single nation. Philippine pivot meets Russian rebalance. Pero mas sa kalakalan kaysa politika ang gustong pakinabang ng Russia. Interesado sila sa produkto natin tulad ng saging, dried mangoes, nyog at canned tuna. Ang Pilipinas naman gustong bumili sa Russia ng armas. Ilang kasunduan ang inaasahang pipirmahan tungkol sa pagbili ng mga high-tech na mga attack helicopters at baril. Magugustuhan daw ito ng Pangulo dahil walang kakibat na kondisyon di tulad ng mga ginagawang pagbili natin ng armas sa Amerika. We're not going to give you a lecture. No, we won't sell it because we don't trust you. You might hit civilians. Sabi ni Sureta, 4 na dekada na ang relasyon ng Pilipinas at Russia pero halos hindi ito gumagalaw. Sa isang post-Asia survey nga noong Disyembre, lumabas na 58% ng mga na-survey ang nagsabi na hindi sila nagtitiwala sa Russia. Ayon sa palasyo, posibleng mabago na yan sa pagbisita ni Pangulong Duterte dito sa Moscow, Russia. There's been a lot of stereotypes in the Philippines and I don't really blame it. I mean, growing up watching James Bond movies, the villains were either an evil Russian scientist. And there are many opportunities here that will be discovered. May tinatayang 5,000 Pilipino dito, 90% mga household workers. Sa kabuuan, tinatrato raw ng mabuti ang mga Pinoy household workers dito. May 4 nga lamang na kamakailan ay nabiktima ng illegal recruiters pero napakawalan na sila. Iniutos ng Pangulo ang pagpapauwi sa kanila. Mel, kagabi dumating itong si Pangulong Duterte galing sa Pilipinas at ngayong araw, maghapon, ay walang inabiso na opisyal na aktibidad ang Malacanang. Ang tinatawag nila dyan ay yung President's Time. Usually nagpapahinga ang Pangulo kapag ganyan ang inabiso sa atin na schedule. Samantala, si Miss Hanelita Vansena at ang kanyang anak na si Kitty, pati si Baste, ang sabi ng embassy ay bibigyan sila ng mga aktibidad na mag-expose sa kanila sa kung ano yung kultura ng mga Russians para mas makilala daw nila ang mga ito. Mel. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.